Nina 7, bro, anong consequences ng simbahan doon sa babaeng gumawa niyan kung meron man, bro Wendell? Di po siya pwedeng sampahan natin ng kaso na yung offending of religious feelings dahil absent ang mga elements, no? At ang ginawa ng simbahan, pinakita lang ano ang epekto sa kanyang ginawa na nag-viral ang video. Buong sambayanan apektado sa reparation of the damage. Brother Wendell, dito sabi ni Tata Diaz, dito sa Manila, Don Bosco Tondo, ninakaw din ang ulo ng aming Mary of Dolorosa. Pero hindi naman sinara ang simbahan. Nagmisa lang at nag-bless ulit sa santo. Ano ang ano mo dito, Brother Wendell? Ano ang yung thoughts dito, Brother Wendell? Depende yan sa desisyon ng arsobispo at sa Roman sa ecclesiastical Korea, no? Korea. So kung 'yon ang desisyon nila, dahil naalala ko during the time of Archbishop Jesus Dosado, during the time ako na-assign sa katedral noon, na-assign ako sa katedral ako ang na-assign sa buong katedral, sa sound system, sa katedral, ninakaw ang halad mismo, no? Ninakaw ang sa Santo Niño, ninakaw at din yung ano yung halad, Brother Wendell, para maunawaan? Offering. May ninakaw. Pagkatapos, yung buhok ng Nazareno, kinuha, sinuot-suot pa sa mangnanakaw. Oh, grabe. O sinuot-suot ng mangnanakaw. So dahil ako ang na-assign, pinahuli ko talaga sila, no? Dalawa sila at yung dalawa na yan ay nakilala yan sa Osamis noon na pumapatay talaga. Kaya takot-takot ang karamihan. No? Pinasok nila ang katedral, ninakaw nila. So, walang naganap na pagsarado. Pero sinampahan ko sila ng kaso. Ako mismo ang humingi ng power of attorney sa mga kaparian sa katedral. Nasampahan talaga sila ng kaso at napatunayan silang guilty beyond reasonable doubt. No? At humingi sila ng kapatawaran sa kanilang ginawa. Sinabi ko sa kanila, ang simbahan ay magpatawad sa inyo. Pero meron tayong justice system. Pahintulutan natin ang justice system na kumilos. Nasampahan talaga sila ng kaso. At matagal na yon. Mga second year college pa ako noon. Sabi ng dalawa, pag makalabas umano sila, yari ako. So, sa awa ng Diyos, buhay pa ako ngayon. Amen. That is the power of God's protection, Brother Wendell. No? May tanong dito si Sister Rachel. Question po, sa atin po, alam po natin na grave sin yon ginawa niya. Sa part po ng niya, yung babaeng nagdura, paano po kung di niya alam na grave sin yun? Considered po ba na nag-commit siya ng mortal sin, Brother Angel? Okay, turo kasi na simbahan, alam naman natin, no, bago maging mortal sin talaga yon, it should be a grave matter, so matinding pangyayari yon, no, malaking ano sa ibang tao, no, epekto. Tapos kailangan may full knowledge siya. At kailangan din yung deliberate consent, yung laging pusang pagpayag mo doon, no? Lagi mong ginagawa. So pag wala yung tatlong yon, hindi po siya magiging mortal sin. But it's still a grave sin kasi yung grave sin naman, pag sinabing grave sin kasi, not really automatic mortal sin yan, but it can lead also, malapit na isa sa mortal sin. So malaking kasalanan yon, but ang problema nga, lalo na kung hindi naman yun
Ganun naman ginagawa kahit nga yung mga sacramentals natin, 'di ba? 'Di ba nawasak ng mga ano, alam naman natin, mga protestante, no? So, ang ano diyan, malaking actually hindi lang naman yung kasalanan nila yun eh. Yung palang wala sila sa tunay na simbahan. Ano, ang dami ng kasalanan doon, yung turo nila heresy, that's a grave sin. No, yung schism, yung ayaw nila sa Santo Papa. At napakarami apostasy, tumalikod sila sa simbahan. Pero pa yung paglapastangan or sacrilege, napakaraming kasalanan ka-actual nilang ginagawa. But as long as hindi nila alam yon, although still a grave sin kapatid, no? Hindi siya basta-bastang maliit na kasalanan. So malaking kasalanan, yes, malaking kasalanan on their part, but yung true no fault of their own kasi hindi nila alam. Marami kasing kaya nga sabi ni ang ating Panginoon Kristo, Ama, patawarin mo sila. Ayun, talagang pinatay pa. Pinatay pa ang Diyos, si Jesus. Ang sabi ni Jesus? Kasi hindi nila alam eh. Malaking kasalanan talaga. Biro mo, patayin mo si Jesus Christ. Kaya nga dun sa sitwasyon ganyan, iniisip ko, yung taong yun talaga, nire-research ko kung ano yung pwedeng i-ano ng legal, ng church. Wala naman daw eh. Ang sabi rito, a priest would not file legal case against yung protestante na dumura, spitting on holy water. That is considered disrespectful. Pero it's not a crime with a legal recourse. So wala naman siyang crime na maiaano diyon, kaya lang sabi rito, the priest would likely address the situations with pastoral care. Potentially through a discussion, pag-usapan daw with the individual's community focusing on the significance of the holy water as a sacramental and the importance. So it's not really a crime in the but it's still a sacrilege. Yung kung kaso, wala po tayong maikakaso diyan dahil nga well, there's no such thing, sabi rito ng simbahan, na may file against them, kundi kailangan pagkausapin yung nag-spit niyan o kung yung dumura. At inisip ko na kanina, sinabi natin pa sa Kristo, siya mismo nilapastangan, si Jesus. Ano sabi niya? Ama, patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung mga protestante kasi hindi talaga nila alam yan. Kaya nga nilalapastangan, di ba? Meron nga, di ba? Mas matindi, yung banal na Eucharistia, kinuha ng INC. Anong ginawa? Di ba? Nilapastangan talaga. At sinulatan ng kung ano-ano yung banal na Eucharistia. Why? They don't know eh. Hindi nila alam. So, ano ba magandang gawin yan? Isama natin sila sa rosary, sa lahat ng mga prayer po natin. Isama natin sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung gaano katindi ang nagagawa nilang kasalanan. Yun po, Brother Junri.